Hindi religion, kundi relasyon sa Panginoon. Hindi tayo maliligtas ng religion. Ang religion ay man-made. Ang ating pinag-uusapan dito ay relationship with God. Hindi religion, relation sa Panginoon. Kung ngayon na ang panahon kinakausap kayo ng Diyos na tanggapin siya, tanggapin niyo siya. Tanggapin niyo siya. Sapagkat di niyo malaman bukas makalawa, wala na kayo. Bukas makalawa, wala na yung tao. Ipag-pray niyo yung taong ito nangangailangan ng kaligtasan. Pagkat iba-iba ang panahon, hindi natin masabi na, oy, bukas na lang. What if mamaya may nangyari sa'yo? Wala ka ng chance. There's only one chance in life to get the forgiveness of God. There's only one chance in life to receive the gift of God, the gift of forgiveness, the gift of salvation. Kasi, tulad ng sinabi ko, mahirap maging pabaya. Huwag matigas ang puso, huwag matigas ang ulo. Pag kinakausap kayo ng Panginoon, sundin nyo. Pagkat yan ang makakabuti para sa inyo. Hindi ito pilitan, sapagkat hindi natin mapipilit ang bawat tao. Only God can open the heart of a person. Not me, not others, not kung sino mga scholars, kung sino mga pastors, kung sino mga nakikita niyong mabuting tao, anak ng Diyos. Hindi po doon, hindi po ang tao ang magbubukas ng puso ng tao, kundi ang Diyos. Ang Diyos lamang po. Kahit anong pagsasalita natin sa tao, kahit anong pagbibigay natin ng verses, pagbabasa ng Bible, kahit anong pakita natin, kung ang puso ng tao ay sarado pa at hindi binubuksan ng Diyos, pagkat sadyang matigas ang ulo ng tao niyan. At nakikita ng Diyos na super tigas talaga. So, ilalaan pa siya ng Diyos para magdaan sa marami pang mga pagsubok upang hanggang sa bandang huli ay bumigay siya at isuko niya ang lahat niya, ang sarili niya, ang lahat ng sarili niya sa Diyos. So, yun po yun. Kaya pag kayo ay binubuksan na ng Panginoon ng puso, kinakatok ang puso niyo, ibig sabihin, God is talking to you. Makinig po kayo. Hindi pare-pareho ang bukas. Hindi pare-pareho ang sitwasyon. Hindi mo sigurado ang bukas. Habang kaya mo pang tumanggap, tanggapin mo na. Walang mawawala sa iyo, magkakaroon ka pa. So, talk to God, ask forgiveness from God, and ask Jesus to come into your life as your Lord and as your Lord and Savior. And nasa comment section po ang panalangin, isang sample ng panalangin kung paano nyo tatanggapin ang Panginoong Jesus sa buhay nyo upang mabago ang inyong kalagayan, upang magkaroon kayo ng saya sa inyong puso. Problema natural yan. Lahat tayo may problema, nagkakaroon ng problema. Ang kaibahan lamang po, kapag tumanggap ka sa Panginoon, hindi mo na solo ang problema. May Diyos nang nagdadala para sa iyo. Pagkat tinuturuan ka sa araw-araw. At nagagalak ang Panginoon. At sa bawat tao, kaluluwa na tumatanggap sa Panginoon, nagpapalakpakan ang mga anghel sa langit. So, hindi ito pilitan kasi pag hindi pa binubuksan ng Diyos ang inyong mga puso, kahit anong paliwanag o kahit anong sermon or kahit anong sharing ang gawin natin, hindi kayo matatouch. So, pag natatouch kayo, ibig sabihin, kinakausap kayo ng Panginoon. So, don't look at people. Huwag kayong titingin sa tao. Kasi ang tao, nagkakamali, makasalanan ang tao Araw-araw yun, pag-iisip na ng pananalita, Walang perfectong tao. Huwag kayong titingin sa tao. Sa Diyos kayo tumingin. Huwag kayong titingin, ayan ba ang Kristiyano? Huwag. Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan at totoong pagtanggap sa Panginoon kung sa tao kayong titingin. Huwag sa tao kayong titingin. Sa Diyos. At pag natanggap nyo na ang Panginoon, pray na mabigyan kayo ng Bible kasi ma-open talaga ng gusto ang inyong spiritual eyes kapag nagbabasa kayo ng Bible. Pagkat dito sa Bible, tayo kinakausap ng Panginoon.
Maraming paraan ang Panginoon. Sa mga ganitong vlog, sa mga napapanood nyo, napabasa nyo, nakikita nyo, maraming paraan si Lord. Pero ang pinakang masasabi kong the best na way for God to talk to you is through reading the Bible. So, pray na magkaroon kayo ng sariling Bible. Ano po? And kung wala pa kayo, mayroong mga libreng app. Okay po? So, thank you so much for your time. I am praying na yung mga natouch ni Lord ay magkaroon na ng desisyon na tumanggap sa Panginoon. Hindi ng religion po ha, hindi religion, kundi relasyon sa Panginoon. Hindi tayo maliligtas ng religion. Ang religion ay man-made. Ang ating pinag-uusapan dito ay relationship with God. Hindi religion, relasyon sa Panginoon. Okay po, thank you so much and God bless you. See you in our next Bible reading time. Bye for now.